Ano po ang gusto natin? Maging malapit kay Jesus at marinig ang kanyang sasabihin, ang sasabihin ng banal na Santong Espiritu. Kasi po, ang sabi po, ang Biblia, kapag hindi pa natin alam ang salita ng Diyos, hindi po tayo, wala tayong obligation, walang sisingilin sa atin. Mas magaan yung parusa ng hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. Pero once na alam mo na ang salita ng Diyos at ikaw ay nagbingi-bingihan, since na tayo po ay accountable sa lahat ng ating nalalaman, ang decision po ay nasa ating lahat. Kaya ngayong araw na ito, mayroon po akong napakagandang kwento sa Biblia na alam po natin lahat, pero ito po ay magbibigay po ng napakalaking impact sa ating buhay, pananampalataya, na kung saan ikaw at ako, pagkarinig at maunawaan natin ang kwentong ito, tayo po ang magdidesisyon yung distance natin sa Diyos. Amen po? Kaya, buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas 19, verse 1. Ang sabi po sa Lucas 19, verse 1, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Verse 5, pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka kaagad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwa tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian, at kung ako'y may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isasaoli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay pumikit. Buksan po natin ang ating puso sa oras na ito. At hayaan natin na sa araw na ito ang banal na Santong Espiritu ay manguna sa ating mga buhay upang maunawaan natin ang kalaliman ng kanyang mga salita. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu, salamat po Diyos sa pribilehyo na sa araw na ito, O God, ay aming mapagsaluhan ang inyong banal na salita, na kung saan habang ipinapahayag ang inyong banal na salita, it will manifest your power, O God, in our midst, in the name of Jesus. O God, salamat. Bless your word. Bless your servant, O God. Bless mo, Panginoon, ang lahat ng makikinig. Buksan niyo po ang aming spiritual heart, spiritual mind, O God, nang sa ganon, sa araw na ito, ano man ang aming marinig, ito po ay maitanim, O God, sa matabang lupa. Ito itutubo, mamumunga at magsilbing pagpapala sa aming buhay, sa aming pamilya at sa lahat ng tao na nasa aming paligid. O Diyos, salamat. Tunay mo na pong pinagpala ang araw na ito at ikaw lamang ang mataas,
madakila at malwalhati, and we acknowledge the free moving of the Holy Spirit upon this place, upon our lives, O God, and we declare, O Diyos, more than enough, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan, ang itinakda mong patuloy, O Diyos, ibinubuhos mo na sa oras na ito, in the name of Jesus. Salamat po, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Dito po sa ating binasa, ito po ay, ang character po dito ay si Jesus, mga disciples, mga tao, at si Zaccheo. Imagine po natin na ang Panginoong Jesus, siya po ay naglalakbay. Habang siya ay naglalakbay kasama ang mga disciples, kung titignan po natin ang Biblia, tignan po natin ang Biblia, kung itataas niyo po yung binasa natin sa Lucas 18 verse 35, ang sabi po dito sa verse 35 ng chapter 18, dito po si Jesus, malapit na siya sa Jericho. Papunta po siya ng Jericho. At dito po habang lumalakad si Jesus patungo sa Jericho, sino po ang nadaanan niya? Isang bulag. Itong bulag na ito, of course, wala siyang nakikita, ngunit nakakarinig siya na si Jesus ay dadaan, padaan siya. So, ang bulag ay, since na hindi niya nakikita si Jesus, alam niya na dadaan, bagamat siya ay bulag, marami siyang narinig na mga testimony na si Jesus ay makapangyarihan, na si Jesus ay gumagawa ng himala. Ayaw niya itong palampasin. Amen po? Ayaw nating palampasin na kapag nandyan ang presence ng Holy Spirit, ayaw nating palampasin na hindi po tayo mag-connect sa Diyos. Kaya itong bulag na to ay siya po ay sumigaw ng sumigaw ng sumigaw. Kahit siya ay pinipigilan ng maraming tao, hindi po siya tumigil. Jesus, Jesus, pagalingin mo ako. At doon, narinig ni Jesus, at nung narinig niya, ano pong nangyari? Si Jesus ay, anong ginawa po ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus? Bago niya pinagaling yung bulag, anong ginawa niya? Lumapit. Ito po yung nais kong maunawaan natin. Ito po yung title natin. When Jesus drops by. Kapag si Jesus ay naglalakad dumaan at mayroong nakapagpahinto sa kanya. Dahil sa ginawa ng isang taong may pananampalataya. Sino po dito ang may pangangailangan? Amen. Ano pong ginagawa natin? Para po maantig ang puso ng Diyos. Kasi, nung dumadaan si Jesus, hindi lamang po yung bulag ang may pangangailangan. Pero hindi lahat ng may pangangailangan sumisigaw kay Jesus. Kaya, nung sumigaw yung bulag, huminto si Jesus. When Jesus drops by, when Jesus stops, when the presence of God rests, when the presence of the Holy Spirit rests in this church, in this place, anong nangyayari? Miracle will happen. Pero hindi sa lahat ng tao. Kung hindi sa mga may pananampalataya sa Diyos. Kaya, ito po
natin na kung saan ang banal na Santong Espiritu ay nanaisin niya na huminto at gumawa ng himala sa ating mga buhay. Alam niyo po, habang prepare ko po ito kaninang umaga, umiyak po ako ng umiyak. Dahil sino tayo para kausapin ng Diyos? Sino tayo para pahalagahan ng Diyos? At sino tayo para ibigay ni Jesus ang kanyang buhay for you, for me, for us, na magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya? Hello? Kasi hindi dapat po ito na magaan para sa atin. Kailangan magkaroon ito ng weight sa heart natin. Magkaroon po ito ng weight sa puso natin na kung saan every time na nasa church po tayo, as we lift our hands to worship God, the weight of worship, yung pure heart, a humble heart, nandoon po. At doon, bababa ang banal na Santong Espiritu sa ating kalagitnaan. Isipin niyo po ang service na wala ang Holy Spirit. Kasi po ang nangyayari ay, kumakanta na lang ng mayroon lang sound sa lips. Magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling tumugtog, pero ang puso nasaan? Hello? Alam niyo po, aabot na tayo ng 12 years anniversary for God's glory, and thanks God sapagkat ang Diyos, ang Holy Spirit, 3, 2, 5 ang aawit sa lugar na ito. Wala sa dami. Nasa puso. At nararanasan natin ang presence ng Holy Spirit. At dito ko po nakita, Jesus, when Jesus stopped, lahat ng tao hihinto. Dahil mahalaga ang taong ito na tumatawag sa kanya. Ang bulag. Siya'y huminto. At ang sabi ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Alam ni Jesus na siya'y bulag. Pero tinanong niya. Hello? Kaya dito po, naiyak po ako sa Lord. Kasi po, kung iisipin ninyo, magkaroon po tayo ng evaluation. Gaano karaming instances sa buhay natin na hindi tayo pinabayaan ni Lord? Gaano karaming instances sa buhay natin na mag-isa tayo, iniwan man tayo ng lahat. But Jesus, the Lord, the Holy Spirit, ang ating Amang nasa langit, kailanman ikaw at ako, hindi niya tayo iniwan ni pinabayaan. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God! Kaya, dito po, kapag po ang presence ng Diyos ay nasa kalagitnaan, lahat po ng mga pangangailangan, lahat po ng mga puso na nawawalan ng pag-asa, magkakaroon ng pag-asa. Lahat ng mga problema na halos hindi mo na alam ang gagawin mo, tutulungan ka ni Lord. Kapag nandyan ang presence ng Lord, lahat ng pangangailangan natin, as long na yung heart natin, mananalig tayo sa Diyos. Kaya, dito po, that's why tayo po ay pag nandyan na po ang presence ng Holy Spirit, magkaroon po tayo ng desire na maranasan ang kanyang kapangyarihan. Kasi, dito po, pag-aralan po natin ang buhay po ni Zaccheo. Sino ba si Zaccheo? Tax collector? Pag ikaw ay born again, sino ang gustong tumabi kay Zaccheo? Sino ang gustong makipagkaibigan kay Zaccheo? Hello? Kaya dito ko nakita yung heart ni Lord. Dito ko nakita yung heart ni Jesus. Nung tayo, ikaw at ako, backward. Nung tayo po'y gumagawa ng kalokohan sa buhay, sino ang totoong kaibigan na mayroon tayo?
Hello? Di ba? Ayaw ng mga tao sa atin. Kasi bakit? Nung wala pa si Jesus, walang mabuti sa atin. Pag sinuntok tayo, susuntukin din natin yung taong sumuntok sa atin. Di ba? Kaya, dito tanong ko sa inyo, si Zaccheo, tax collector, siya'y mayaman, sabi ng Biblia, at hindi inelaborate ang kayamanan ba niya, ay ito po ay mula sa family wealth o kaya'y nagmula dahil siya'y tax collector. Hindi po nakasulat. Pero siya'y mayaman. Hello? Kaya ang tanong ko po sa ating lahat na narito, na nakaupo, tanungin mo ang katabi mo. Kung bibigyan ka ng Diyos ng dalawang kahilingan, ano ang gusto mong magkaroon? Tanungin mo ang katabi mo. Dalawang tanong, anong gusto mong magkaroon? Sarili mo ang sasagot. Diyan mo makikilala ngayon ang sarili mo. Anong gusto mo? Mga kalalakihan dyan, tanungin niyo ang katabi mo. Kung dalawa ang tatanungin sa iyo, anong gusto mong magkaroon? Sino ang malakas ang loob? Diyan sa likod, mga kalalakihan, sinong representative dyan? Sino po ang malakas ang loob dyan na dalawang kahilingan na mapufulfill? Ano ang gusto mong hilingin? Hello? Dito po sa part na ito, anong gusto niyong magkaroon? Kapayapaan? Ano po? Katamtaman na pangangailangan. Needs. Dito po sa side na ito. Sister Lisa, wisdom daw. Good health. Sa likod. Kuya Boy, yung mga nandyan sa likod mo, ano ang sinasabi nila, Kuya Boy? Lechon. Lechon. Kasi po, dito ko po nakita, ano nga ba ang mahalaga sa tao? Ano nga ba ang tunay na magbibigay kaligayahan sa atin ng mga tao? Ano nga ba talaga ang pinagpapaguran natin ng mga tao na makamtan upang magkaroon ng kaligayahan ng tao? Ano nga ba? Tanungin mo ang katabi mo, may nagtatrabaho pa ba dyan ng 14 ore, 16 ore, magkaroon lang ng maraming euro? Hello? Kaya, dito ko po nakita si Zaccheo. Mayaman siya. Mayaman po siya, pero nagkaroon siya ng desire. Na yung yaman niya, hindi ito nakapagbigay ng enough sa kanya na hindi makita si Jesus. Ang tanong, saan kaya narinig ni Zaccheo about Jesus? Sino kaya? Marahil siguro yung mga pumipila na magbabayad ng tax, nagmamarites siguro sila, no? Diba? Siguro, ang haba-haba ng yung pila ng magbabayad ng tax, habang sila ay nakapila, siguro may mga born again dun. Nagkukwentuhan sila na mayroong Jesus na gumagawa ng himala. May Jesus na nagpapabago ng buhay. Kaya, si Zaccheo, nagkaroon siya ng desire. Kaya nung narinig ni Zaccheo na si Jesus, nandun na siya sa Jericho, at habang dadaan si Jesus, marahil, hindi po naisulat dito gaano kaliit si Zaccheo. Ang sabi ay,
Pandak, maliit. Hindi naman sinabi na unano. Di ba? Maliit siya. Kaya, nung dumaan si Jesus kasama ang mga disciples, kapag may desire kang makita, yung enthusiastic spirit na nasa iyo, anong gagawin mo? Tatakbo ka! Di ba, Brother Peter? Di ba? Naku, pag sinabi si Jesus, nandun na gusto kong makita, nagkaroon siya ng desire, tumakbo siguro si Zaccheo. Pero pandak siya. Siguro, tumatalon-talon siya. Nasaan si Jesus? Nasaan si Jesus? Pero alam ba natin na yung ganong ginagawa ni Zaccheo, kita yun ni Lord. Kita yun ni Lord. Kaya, kapag may problema tayo, may desire tayo na makilala si Jesus, di ba? Huwag po nating mamaliitin yung mga nagtitestify sa atin. Kasi doon po nagsisimula ang desire na makilala natin si Lord. Kasi ang nasulat sa Bible, physically, dumaan si Jesus. Pero sa panahon natin, wala nang ganun. Hindi na dadaan si Jesus na kagaya mo si Zaccheo na ikaw ay tawag dito ay siksikan na makita si Jesus. Kung hindi, true testimony. Yung ginagawa natin na testimony. Diba? Sinong mga na-born again dito? Nagsimula lang tayo sa mga narinig na mga testimony. Na mga nag-share ng Word of God. Ngayon, nagkaroon ka ngayon ng desire to know Jesus more, to see Jesus, na siya ay makapangyarihan. I want to know Jesus. Pag nagkaroon ka ng desire, paano mo makikilala si Lord? Basahin natin ang Biblia. Yung ginagawa ni Zaccheo na pagtalon-talon, yun yung pag-attempt mo nung una na ikaw ay nagbubuklat na ng Bible. Nagbabasa ka na ng Biblia. At doon si Lord, tuwang-tuwa siya. Aba, ang anak kong ito, hindi Facebook, kung hindi Bible. Di ba? Maalala nyo yung kwento? Na, nung unang panahon ay mga taga-baryo, wala pa noon mga cellphone, lahat. Di ba? Yung college student, sabi niya, Mami, may project ako sa bahay, may project ako sa school. Sabi niya, ang project ko ay Facebook. E syempre, ignorante yung nanay na nasa baryo. Nung unang panahon, wala pang mga cellphone. Si nanay, ibinenta naman yung baboy para ipadala sa anak para mabili ang project. Yung pala ay para magkaroon siya ng wifi at magkaroon siya ng yung project niya na Facebook. Kaya, dito po ay pag si Lord, pag binuksan natin ang ating cellphone, sino dyan ang maraming apps sa kanyang cellphone? Diba? May Bible ka, may YouTube ka, may Facebook ka, may mga businesses ka. Saan ang app doon ang pipindutin mo? Kasi ngayon, sa panahon natin, mangilan-ngilan na lang ang nagbabasa sa hawak ay totoong Biblia. Diba? Kung hindi, may cellphone ka lang, may tablet ka lang, may iPad ka lang, may Bible ka na. Kaya, si Zaccheo, nung siya po ay nagkaroon ng desire na makita si Jesus, siya ay tumakbo, siya po ay nakipagsiksikan, pero sa kanyang maliit, dahil siya ay maliit, hindi niya makita si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Anong ginawa ni Zaccheo? Umakyat siya sa puno. Umakyat siya sa puno. At nung umakyat siya sa puno, ito po yung, bago tayo mapansin ni Lord, may gagawin tayo. Di ba? Nung una, gusto mong makilala si Lord, nagbabasa ka ng Bible, pero dahil sa pride, ayaw mo pang i-give up yung pride mo kahit ini-invite ka na sa church. Lagi mong sinasabi, may gagawin ako.
Di ba? Kasi ayaw mong ipakita na ikaw ay pupunta sa church. Kasi baka pagtawanan ka. Di ba? Kaya doon si Zaccheo nung umakyat siya sa puno. Palagay niyo kaya, ang isang mayaman na aakyat sa puno, hindi ba siya pagtatawanan? Hello? Of course, pagtatawanan siya. Pero, just for the sake to know Jesus, to see Jesus, iniwan lahat ni Zaccheo yun. Kahit pagtawanan siya. Kasi mayroong mas mahalaga para sa kanya. Dahil siya po ay successful sa material things, sa maraming bagay pagdating sa pera, pero bankrupt siya pagdating sa spiritual. At gusto niyang i-give up ang lahat ng mayroon siya, makamtan lang niya ang tunay na nagbibigay ng buhay, ang kasama si Jesus, na makita at makilala niya. Amen po? Kaya, dito po ay umakyat siya sa puno. Ito po yung nakaka-amaze doon. Gusto mong makita si Jesus? Gusto mong makilala si Jesus? Di po ba nung hindi pa po nabago ang buhay natin? Ano po ang nasa puso natin? Bakit ang tao hindi makalapit sa banal na trono ng Diyos? Kalaban po natin ang self-condemnation. Di po ba? Tingin natin sa ating sarili, tayo ay hindi karapat-dapat. Kaya ang tao, kapag may pangangailangan, tatawag sa isang tao na alam niyang malapit sa Diyos at hihingi siya ng panalangin sapagkat alam niya sa kanyang sarili na kapag siya'y lumapit sa Diyos, hindi siya karapat-dapat. Kaya doon, pwede ba ipag-pray mo ako? Kasi po, matindi po ang kakaharapin natin, ang self-condemnation. Tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya, tayo po, nung dumaan po si Jesus, bagamat si Zaccheo hindi siya karapat-dapat, si Zaccheo ni ayaw lapitan ng mga tao, si Zaccheo walang totoong kaibigan. Ano pong nangyari? Si Jesus, mahalaga si Zaccheo sa kanya. Kaya, pagdating po ni Jesus, doon kung saan, nandoon si Zaccheo, basahin po natin ang Biblia. Ano po ang sabi doon? Sa verse 3, pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno. Tignan niyo po yung ginawa niya. Diba? Kuya Arnold, ang daming tao. Ganyan-ganyan ka. Wala kang makita. E di syempre si Jesus, tuloy-tuloy ang lakad. Anong ginawa ni Zaccheo? Tumakbo siya sa unahan, tapos umakyat sa puno. Wisdom din yun. Di po ba? Umakyat siya sa puno. At pagdaan ni Jesus, nandun na siya sa unahan. Makikita na niya. Amen po? Makikita na niya. Pero tingnan natin, tayo po na makasalanan, na inaakala natin hindi tayo karapat-dapat sa sarili natin, sa ating kapwa, sa sino man. Pero once na gumawa tayo at ipinakita natin yung desire na gusto nating mapalapit at makita sino si Jesus, dito po ay si Jesus, pagdating niya sa kinaroroonan ni Zaccheo, ano pong ginawa ni Jesus? Tumingala siya. Zaccheo, Zaccheo, bumaba ka dyan at ako'y pupunta sa iyong bahay. Bakit sinabi ni Jesus yon? Inimbita niya ang kanyang sarili sa bahay ni Zaccheo. Para bang nakita niya si Kuya Arnold na nasa taas ng puno. Ang sabi, Arnold, Arnold, bumaba ka dyan at ako'y pupunta
Jesus na siya'y imbitahin ni Zacchaeus. Kasi alam ni Lord na kapag ang tingin natin sa sarili natin, hindi tayo karapat-dapat, wala tayong lakas ng loob na imbitahin si Lord. Sinong agree sa akin? Di ba? Wala tayong lakas ng loob. Pero si Jesus, ang sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan, pupunta ako sa iyong bahay. Ito po yung ipinakita ng Lord dito po. Gaano kalaki ang kanyang grasya. Ang grasya po ng Diyos ay napakalawak, napakalaki. Hindi tayo karapat-dapat sa kanyang presensya, pero tayo po ay kanyang minarapat na manatili sa kanyang presensya, sa kanyang kabanalan, bagamat hindi tayo karapat-dapat. Ang tanong, nag-desire kang makilala si Jesus. Once na nag-desire kang makilala si Jesus, ang Lord, hindi po sapat sa Kanya na makita mo lang siya ng malayuan. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ni Lord na makita mo lang siya ng malayuan. Amen po? Kasi ang gusto ni Lord, magkaroon kayo ng intimate relationship. Gusto ni Lord, maging malapit kayo sa isa't isa. Kaya ano pong nangyari? Ano pong illustration natin dito? Sino po dito ang na-born again na nagkaroon ng umattend ka sa isang church? Ako po ako yung unang na-born again. Kasi parang ako si Zacchaeus, natingin ko sa sarili ko ay hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Tingin ko sa sarili ko, parang ang dumi-dumi ko sa harapan ng Diyos. Tingin ko sa sarili ko ay hindi ako makalapit sa Diyos. Kaya, nung una, nagkaroon ng altar call, nagkaroon ng worship, nung nagkaroon ng altar call, paglapit mo sa harapan na ganon, nag-worship ka, tapos iyak ka ng iyak, naalala mo yung mga kasalanan mo, naalala mo yung lahat ng karumihan mo, parang hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Sinong nakaranas nun? Amen. Na halos ikaw ay nahiga ka na sa floor, ikaw ay yung luha mo, yung sipon mo, halo-halo, wala ka nang pakialam sa iyong paligid, kung hindi ang makamtan mo lang, maging malapit ka sa Diyos. Naranasan ko po yun. Ito yung halintulad ngayon ng ginawa ni Zacchaeus na umakyat siya sa puno. Wala siyang pakialam sa kanyang paligid. Ang gusto lang niya mapalapit kay Jesus. Kaya, once na gumawa tayo ng isang bagay, ang Lord, ang sabi ng Biblia, lalapit ka sa Diyos, ang Diyos lalapit sa iyo. At lumapit, at doon sabi ni Jesus, Zacchaeus, bumaba ka, pupunta ako sa iyong bahay. Kaya, nung time na iyak po tayo ng iyak, nangungusap ng Holy Spirit. Diba? Maalala po nyo? At ang sabi ng Holy Spirit, anak, papapasukin mo ba ako sa iyong puso? Bubuksan mo ba ang iyong puso? At ako ay iyong papapasukin. Si Zacchaeus bumaba agad at tuwang-tuwa, sabi ng Biblia kung basahin nyo, bumaba agad si Zacchaeus, tuwang-tuwa, at pinapasok niya sa kanyang tahanan si Jesus kasama ang mga disciples. Binisita niya. At doon, dahil po sa costume ng Jewish culture, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ng mga tao. Kaya tignan niyo ang mga tao. Kapag mayroong nakita na, naku, hindi naman yan karapat-dapat, bakit? Para bang yung isang na born again, na born again sa church, ipoy daw po mamaya nandun na sa bahay ng pastor kumakain, para bang pagbubulong-bulong, naku, bakit yung makasalanan na yan at doon, nakikihalubilo na, hindi po ba ganun yung bulong-bulungan? Kaya ang mga tao nagbulong-bulungan, bakit si Jesus kumakain ng kasama si Zacchaeus?
bilang isang makasalanan. Kinukondem. Ang tao, walang magawa kung hindi mag-condemn. Kinukondem nila si Zaccheo. Kaya, dito ko po nakita si Zaccheo, hindi po siya pinilit ni Lord. Ang sabi ni Lord, bumaba ka, papasok ako, pupunta ako sa iyong bahay. Sinong nagdesisyon? Si Zaccheo. Ang nagdesisyon na nagbukas ng kanyang tahanan, si Zaccheo. Kaya, nung ikaw ay iyak ng iyak dahil gusto mo makilala more si Lord at kumatok ang Holy Spirit sa puso mo, sabi ng Lord sa iyo, anak, magbubukas ka ba ng iyong puso at ako'y mananahan sa iyo. Ako'y magdudwell sa iyo na kasama ka. Para hindi mo na maranasan ang mag-isa, hindi mo na maranasan ang malungkot. Sa pag-once na binuksan natin ang ating puso, pinapasok natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ang pinapasok natin ay pag-ibig, kapayapaan, Diyos na makapangyarihan, Diyos na kayang gumawa ng himala sa ating buhay at sa ating pamilya. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya, ang magdidesisyon tayo. Amen po? Mangungusap ang banal na Santong Espiritu. Anak, tatawagin ka sa iyong pangalan. Kasi po, lahat ng tinawag ni Lord, tinawag niya sa kanyang pangalan. Lahat ng disciples, tinawag niya sa kanyang pangalan. Amen po? At dito po, isang testimony kay Zaccheo, bakit ganun na lamang gusto niyang mapalapit kay Jesus. Maalam niyo si Levi, si Mateo, na isang naging disciples, na isang tax collector. Di ba? Paano naging disciple si Mateo? Di ba nilapitan din siya ni Jesus? Na bago ang buhay ni Mateo, naging disciples kasi nagdesisyon siya. Kaya, dito ko po nakita, once na pumasok si Jesus sa bahay ni Zaccheo, ano pong nangyari? Kapag ang tao nasa presence ni Lord, kapag tayo nasa presence ng Holy Spirit, anong mangyayari? Di ba makikita natin yung gaano tayo kaliit? Makikita natin lahat ng mga kapalpakan natin. Di po ba? At iiyak tayo, Lord, I'm not worthy in your presence, in your holy presence. Hindi ako worthy, Lord. At ano pong mangyayari? In the presence of the Holy Spirit, there is conviction na magkaroon po tayo ng repentant heart. Magkaroon po tayo ng repentant heart. Magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at magkaroon po tayo ng panibagong buhay. Magkakaroon po tayo ng panibagong paglakad kasama si Kristo. Kaya, dito ko po nakita, si Zaccheo, pinahalagahan niya ang presence ng Lord kaysa kanyang kayamanan. Bakit ko ito nasabi? Tingnan niyo po ang inyong Biblia. Ang sabi po ng ating mga Biblia, sa verse 6, nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwa tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. Praise God! Sino dito ang pag napalapit sa Lord ay buong pusong sasabihin, Lord, kalahati ng aking kayamanan ay ibibigay ko sa mga dukha. Hello? Nagkaroon po ng transformation. Nagkaroon po ng deliverance. So, ibig sabihin, nung magkaroon siya ng deliverance, yung lahat ng mga pride na nasa kanya, na hawak-hawak niya ang kanyang kayamanan, hindi na yun ngayon ang pinapahalaga
mabuhay na kasama si Kristo Jesus. Kaya dito mapansin niyo po. Kaya dito, sabi ko po kanina, ano ang gusto mo? Malayo kay Jesus o malapit? Malapit. Nung malapit ka na kay Jesus, ito po'y tanong personal. Anong nabago sa ating mga buhay? Amen po? Kasi meron tayong patutuo. Diba? Kung dati, masayang-masaya tayo na inuuna na pumunta sa mga fiesta, nung na-born again tayo, pagpunta mo sa fiesta, para bang yung paa mo ay gusto nang umalis doon. Diba that is change? Yun ay pagbabago. Kasi yun ang sinasabi ng puso mo. Pero, pag sinasabi mo na malapit ka kay Jesus at nandoon ka sa festahan mula umpisa hanggang matapos at nag-uwian ng mga tao at nandoon ka pa rin, may something wrong. Di po ba? Unless na yung nagpa-festa ay kapamilya mo. Pero kung hindi mo kaano-ano, ibig sabihin, yung heart natin, hindi siya totoong na born again. Alam ba natin na ang totoong born again ay na born again ang ating puso? May nakakakita at walang nakakakita. Ginagawa mo ang tama sapagkat alam mo na nakatingin sa atin ang Diyos. Ayan, ito po, may testimony siya. Nagdadala na ngayon ng tubig sa mga nagpe-preach. Diba? Ito po yung transformation. Ang laman ay tubig. Dati sis, anong binibigay mo na laman ng baso? Oh. Ito yung transformation. Thank you, Lord. Nagkaroon po siya ng passion, ng compassion, na nagkaroon siya ng heart, na inisip niya, bagamat siya ay tuwang-tuwang nakikinig doon ng preaching, kagaya ng nating lahat, pero inisip niya, aba, si Pastora, uhaw na siguro. Di ba? At yung compassion na yon, nagmudyok sa kanya na tumayo at kumuha, na kung saan yung desire ni Zaccheo na makita si Jesus, ay nagutos sa kanya na lumakad at umakyat sa puno upang makita si Jesus. Kaya ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya kailangan, ang sinasabi nating may pananampalataya tayo, may kalakip na gawa. Tapikin mo ang katabi mo. May kalakip na gawa. Amen po? Kaya, dito po ay na-bless po ako. Na-bless po ako kay Zaccheo. Nang sabi niya, Panginoon, dahil sa tuwa niya, kasi nasa presence siya ni Lord. Kaya, kapag kayo ay nabigyan ng compete, dyan po sa ating bulletin board, opening prayer, closing prayer, exhorter, prayer leader, worship leader, o ano pa man, ito po ay pribilehyo. Palakpakan po natin si Lord. Pribilehyo ang maglingkod sa hari ng mga hari. Sino tayo para maglingkod sa Diyos? Kung hindi po tayo kinahabagan. Kasi po, ito po yung good news na kung saan si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo pong lahat, kagaya ni Zaccheo, nakanta niyang deliverance, tayo rin po, na-deliver po tayo when we accepted Jesus as our Lord and Savior. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya po, yung status natin na dati tayo slaves ng kasalanan,
Binayaran ni Jesus tayo ngayon. Ikaw at ako, anak ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, di ba? Itinuturing ko kayong kaibigan. Di ba? Kaya, pansinin niyo po. Ito ay hindi po sa, naalala ko lang po, di ba? Pag nagpipray po tayo, di ba? Ang lapit ni Lord. Alam natin na yung prayer natin, naririnig ni Lord. Sasagutin niya yung prayer natin. Pero pansinin niyo po yung kinagisnan natin dati. Anong prayer na nandun? Diba? Maalala nyo yung prayer noon, nung hindi pa po tayo nakakilala? Ano po ang prayer doon? Diba? Si Mary, si Virgin Mary, tinawag nila na Mother of God. And ano ang dugtong doon? Pray for us. Nag-intercede si Mary sa kanila na ipag-pray sila at ilapit sa Ama. Pero pansinin po natin tayo ngayon, yung ating situation sa harapan ng Lord, nung tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, pansinin niyo ang prayer natin ngayon. Father God, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, at doon, magpipetition ka ngayon. At sabi ng Biblia, anuman ang hilingin mo sa panalangin, manalig ka na natanggap mo na ito at matatanggap mo nga. Through faith. Kaya, sino po sa atin ang hihingi ng panalangin sa iba, samantalang ikaw at ako, may access po tayo sa Ama. Amen po? Wala pa natin si Lord. Kaya, that's why, si Zacchaeus, mas pinahalagahan niya ang buhay na malapit kay Jesus kaysa sa kanyang kayamanan. Ang sabi niya, kalahati Lord ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mahihirap. At hindi lang yun. Kahit mabankrupt na siya, panyente na sa kanya. Tignan niyo po yung sumunod na sinabi niya. Ang sabi niya, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. Sobra na. Para bang sino bang example ko dito? Para bang si Sister Millet sa sobrang joy niya, mayroon siyang daladalang bit-bit na blessing. At kumuha naman si Sister Lindel ng isa. Ang sabi naman ni Sister Millet, ba't isa lang ang kinuha mo? Apatin mo na! Di ba? Bakit isa lang? 4 na! Para ba yung sobrang joy mo sapagkat nabago yung isipan mo, nabago yung puso mo, sapagkat ang sabi ng Biblia, kapag nagbigay ka sa iba, isipin mo na ibinigay mo sa Diyos, at ang anuman ang ibinigay mo sa Diyos, ibabalik sa iyo ng siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala ang ibibigay ni Lord. Amen po. Kaya, papansin nyo ngayon, sino po ang kagaya ko na ang dami mo doon na mga babayarin na mga buleta. At titignan mo ang bank account mo. Hindi magtali sa buleta. Di ba? Kasi pag binayaran mo lahat yon, hindi lang red, baka maging black. Di ba? Kasi hindi mo yun mabayaran lahat. Kaya anong nangyayari? Pila-pila sila dyan. Pero masaya ka pa rin. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ka pa rin. Kasi alam natin, may Diyos tayo na magkakaloob ng ating mga pangangailangan. Ito po yung pagkakaiba doon. Ito yung buhay na gusto ni Lord, na sapat-sapat man ang hawak natin, pero ikaw at ako, masaya tayo sa ating mga buhay at tayo ay masayang naglilingkod sa Diyos, masayang sinusunod ang kalooban ng Diyos
Sapagkat ang mabuhay na kasama si Kristo, ito ang buhay na ganap at kasiyasiya. Palakpakan po natin si Lord. Kaya, sa buhay po natin, huwag po tayong manatili na tignan si Jesus ng malayo. Huwag kang makontento na makilala mo si Jesus ng malayuan. Na matanaw mo lang. Na makilala mo lang siya ng malayo. Na makita mo lang siya na si Jesus nagpapagaling. Na si Jesus ay nagpapala. Si Jesus ay gumagawa ng himala sa iba. Ang gusto ni Lord, hindi ang mga ibang tao lang ang makaranas nito, kundi ikaw mismo makaranas kung ano ang kayang ibigay ni Jesus sa iyong buhay. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw mismo gustong maranasan. Gusto ng Lord na maranasan natin. Amen po? Kaya lang, kagaya po ni Zaccheo, kailangan magkaroon po tayo ng transformation. Kaya that's why, when Jesus drops by, nagkakaroon po ng change. Totally ang buhay ng tao. Sapagkat sa paglapit natin sa Diyos, ang buhay natin ay nababago. Kasi wala na tayo sa dilim. Nasa liwanag na tayo. Pagkatabi mo ang Lord, pag ang Holy Spirit nandyan lagi sa tabi mo, nasa liwanag ka. Kahit may problema ka, malakas ka. Kahit nagkakagulo ang paligid mo, alam mo na may Diyos kang kasama. Yun po ang pagkakaiba doon. Saan ka ba pumunta na walang kaguluhan? Saan ka ba pumunta na walang nagugutom? Saan ka ba pumunta na hindi nagkukulang ang mga sweldo ng tao? Saan ka ba pumunta na walang nagkakasakit? Ito po ay lahat. Ito ay normal. Nangyayari ang lahat ng ito. Pero, ito po yung nais ibigay ng Lord. Kasi ako, umiyak na po ako kaninang umaga kasi po I feel sa heart ko na kulang mga ako ng maraming bagay. Pero ang heart ko punong-puno ng kapayapaan, ng kalakasan na bigay ni Lord. Walang takot. Mabuhay man o mamatay, magkasakit man o malusog, mahirapan ka man, maghikaos man, may mga kulang man sa buhay mo. Pero pag ang Diyos kasama mo, walang takot sapagkat kailanman hindi ka pababayaan ni Lord. Ito po yung nais ng Lord. Kaya, ituloy po natin at dito po tayo mag-end. Sabi po, sinabi sa verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Ito po yung sinabi, ito po yung proclamation ng Panginoong Jesus. Ito po yung proclamation with power ng Panginoong Jesus because of Zaccheo as representative ng kanyang family. Nag-declare si Jesus na sa tahanang ito ay dumating ang kaligtasan. Kaya ikaw at ako as representative ng ating pamilya, anuman ang ginagawa mo, maliit man o malaki, sa Diyos, ang pagpapala na idadaloy ng Diyos, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iyong pamilya. Alam po natin si Lord. Hallelujah! Kaya, ang sabi po dito, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, lipirin ni Abraham ang taong ito sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kaya tayo po, ito po yung nais ng Lord, na yung purpose natin, bakit tayo tinawag ng Lord? Bakit nakamtan natin ang kaligtasan? Bakit nakamtan natin, naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos?
Bakit tayo ngayon ay nabubuhay ng may kapayapaan, ng kalakasan at pinagpala? Hindi dahil nararanasan natin ito. Ang nais ng Diyos, tayo lang ang makaranas nito. Kung hindi, ikaw ay magsilbing ilaw at asin ng sanlibutan ito. Nang sa ganon, ang buhay mo, ang buhay ko, maging testimony sa iba at ang mga tao na nasa paligid natin, madala natin sa paanan ni Kristo. Amen po? Kaya po, magkaroon po tayo ng burden. Magkaroon tayo ng bigat sa ating mga puso na huwag tayong manahimik. Tayo po ay mag-testify, tayo ay mag-share, tayo po ay mag-invite at may madala tayo sa paanan ng Diyos. Nang sa ganon, kung ano man ang naranasan natin, hindi lamang mananatili sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay pinili at tinawag ng Diyos. At magbigay ng kapurihan sa ating Diyos na buhay. Amen po? Kaya, dito po, bago po tayo, kasi I want po na itong araw na ito, as pag nagkaroon tayo ng reflection sa ating buhay, ikaw at ako kinahabagan ni Lord. Ikaw at ako binago ang ating buhay. Ikaw at ako pinagpala, pinagaling, binago ang ating pamilya. Napakaraming ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya, from now on, pag tayo po'y nagpuri sa Diyos, magkaroon po tayo ng tunay na pagpupuri. Tunay na pasasalamat sa Diyos. Huwag po tayong manatili na tayo'y malayo, bagkos magkaroon tayo ng malapit, intimate relationship sa Diyos at maranasan natin ang kanyang kalapitan at kapuspusan ng banal na Santong Espiritu. At sa hapong ito, kagaya po ni Zaccheo, alam ko, ikaw at ako may pangangailangan. Sino pong may pangangailangan dito? Amen po? At ang challenge po, ano ang pwede nating gawin na makita ng Diyos sa atin? Na yung heart po natin sincere sa paglapit sa harapan ng Diyos. At kapag po ang banal na Santong Espiritu ay nanahan, nag-rest sa ating kalagitnaan, dahil siya po ay natuwa na lugod sa ating mga buhay, anuman ang ating pangangailangan, hindi man natin ito hilingin, ipagkakaloob ito ng Diyos sa ating buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Tinatawagan ko po ang music team. Hallelujah.